bigat. Hello, good day mga kabossing. Yes, I'm here. Still here mga kabossing. Magandang hapon na. At ngayon ay oras natin ay alas 2 na ng hapon. So dito lang tayo sa sa bahay. Almost 2 weeks na hindi tayo nakakapagtrabaho ng ayos mula nang tayo ay maaksidente. Although nakapag-vlog ako ng isang beses na yun nga, may benta ako, nakakapagmaneho ako. Kaya lang sa pagtatrabaho ko mga kabossing ay medyo lumala. So bago ang lahat mga kabossing ay gusto kong batiin kayo ng isang magandang hapon. At sana po sa mga oras na ito ay nasa maayos kayong kalagayan at still always positive. Lang tayo sa buhay at siyempre kalakip na rin yung sana ay kasama rin sa mga mahal sa buhay ng kinakaya ang saya at lungkot sa mundong ito mga kabossing. Siyempre mas lamang ang saya mga kabossing, yun ang ating hangad sa ating buhay. At muli ay welcome po ulit sa aking munting YouTube channel at update uli ako weekly na lang tayo nakakapag-vlog mga kabossing. So as of now mga kabossing ay medyo naboboring ako kasi yun nga medyo sa kalakasan ng loob ko ay tinarbaho ko yung aking kamay at yung last vlog ko ay okay pa, kaya lang namaga siya ng namaga mga kabossing. Kaya naisipan ko nga nagpa-x-ray ako, then hindi ko agad nakuha ang result. Pagbalik ko nakita ang result na may fracture po yung aking kamay. Ay almost 2 weeks na ng ng mga time na yun na magpa-check up ako ay wala po yung ortho, kaya naghintay pa ako ng ilang days. Kaya doon nakita na may fracture talaga. So as usual, siyempre pag doktor mga kabossing ay sesimentohan ang aking kamay at lalo na tayong hindi nakatrabaho. So ang pakiramdam ko kasi nung unang magpa-check up ako mga kabossing ay nilagyan nila ng ganito pampatigas, ayan, tapos nilagyan ng benda. Ito na po yung kamay ko mga kabossing, ayan, medyo naghupa-hupa na, tapos nilagyan ng benda na nilagyan ng benda mahaba. Kaya lang para daw hindi magalaw. Ang problema mga kabossing, medyo malabo ang ilaw. Nagkaroon po ako ng mga rashes yung balat ko. Ayan, pakita ko, medyo malabo dito ayan may mga paltos, ayan tapos sa ilalim kasi mga 2 days mga kabossing wala pa, nag-init yung loob ng ko nung kamay ko, nangati. Kaya inalis ko uli at yun nga, pagkita ko ay paltos ang lalaki ng pito yan na pumutok na. So tapos ayun, pa-check up ako sa ortho. So yun nga, katulad ng inaasahan ay kinakailangan daw pong isemento within 2 weeks. Within 2 weeks mga kabossing. So nag-isip ako mga kabossing na kung kakayanin ko yung 2 weeks na
Nakasemento yung kamay ko. Ayan. Ah, so nagtanong ako sa doktor na after 2 weeks po ba ay ito po ba ay pag hindi sasementuhan ay ano pong mangyayari? Ang sabi niya sa akin, ang sabi sa akin ay matatagalan pong gumaling yan, mga kabossing. Yun ang sagot sa akin, mga kabossing. So, yun nga pong bendang ganito, hindi ko kinaya. What if kung semento pa? Ito kasi anytime pwede kong tanggalin. Pero yung semento, hindi ko pwede tanggalin yun kung naiinitan na ako. Pero at least naigagalaw ko ng mga kabossing. Kaya lang, sabi nila dapat naihahawa ko na katulad ito. Ayan o. Ayan. Mas laman ito. Ayan. Naihahawa ko ng ganyan. Kaso, napapansin ko talaga pag ginagamit ko, namamaga. Kaya siguro, ang advice ay semento ha. O, pinag-isip naman ako ng doktor kasi, Dok, ano po ba to? 2 weeks pagtanggal okay na, hindi mamamahinga pa rin. So, nag-isip ako kasi talagang hindi ko rin maiwasan ng trabaho. Nag-decide ako, mga kabossing, na lagyan na lang ng pampatigas ganito, mga kabossing. Ayan. Ayan ang gagawin. Eto. Parang hindi siya magalaw. Ayan. Ayan. Tapos bebentahan ng ganito. Para lang ano, at hindi rin magagalaw siya. Kaya lang, gusto ko talaga pag niinitan ako ay yung matatanggal. Kasi ito nga, mga kabossing, nagpaltos-paltos oh. Ang dami. Sa ilalim. Eh kung semento to, baka isugat lahat to. Yan. So, nag-decide ako na na hindi ko na lang, ito na lang ang gamitin ko. Kaya nga lang, matatagalan talagang gumaling. At, kasi kung ito naman talaga ay sobrang hindi ko na nagagalaw, pinakailangan ko ng semento ha. Pasemento na talaga. Yun nga, sabi nga ng mga doktor, bakit daw hindi ko pinahilot itong kamay ko, hindi daw maganda magpahilot. Kasi ang mga doktor naman talaga, mga kabossing, hindi niniwala sa hilot. Sana daw ay mawala na yung mga manghihilot. Which is, hindi ako naniniwala ang manghihilot ay hindi nakakagaling. Nainip lang talaga ako dito kasi yun nga, parang ang tagal. Sabi ng mga hindi daw naman balik. Pero nung ipakita yung yung x-ray, meron po ako dito. Kaya pala hindi mawala yung pag ako dito. Talagang nagka-fracture. So ito ay binigay na. So hindi din ako pinapili naman kung anong gusto ko. So sabi ko, pabentahan ko na lang Dok, tapos bigyan mo na ako ng gamot sa sakit sa paga. Yun, binigyan ako nito, yung ointment. Ayan. Tapos umiinom po ako. Tamad kasi akong uminom ng gamot, mga kabossing. Lalo kung kinakaya ko naman. Alam niyo kung bakit? Pag ako nakakainom ng gamot, yung ibang klase ng gamot, ina-acidic ako. Ina-acidic nga ako, mga kabossing. Kaya lalong nagka-problema ako. Sobra. So yan. Pakita ko sa inyo. So, talagang inaasikaso ko sa sarili ko kasi yung misis ko ando sa tindahan niya eh. Tapos yan, yun ang gagawin ko. Ayan, ayan, ilalagay ko sa ibabaw. Ang problema, pag nainit, na-stress yung balat ko, nagsusugat. Kaya mas minabuti ko na hindi ko na lang i-semento kasi kaya ko naman eh. Tapos yun yan, kaya yung isa. Dami ko ng benda ng ganito, mga kabossing.
Yan. Ganito na yung itsura niya. Para hindi siya magalaw. Kasi dito yung ano eh. Maikli kasi itong isang ito. Yan. Saka ngayong mga kabusin nigagalaw ko na eh. Hindi katulad natin tatuloy. So ngayon iniingatan ko na lang na masala kasi pagka inaalsan ko nito namamaga pag kilos ng kilos. Kaya nilalagyan ko ng ganito. So yan, update ko lang kayo. Nawawala yung isa kong ano eh. Isa kong bentang mahaba eh. Ano ko nga. Wala yung isang mahaba akong ganito mga kabos. Sarap ng pakiramdam pag nakaganito. So may sito eh. Kaya medyo hirap. So yan mga kabosing at ganyan po ang sitwasyon ko ngayon. Medyo mahirap. Pero kailangan kayanin kasi nangyari na eh. So magsisiman ako doon sa ginawa ko doon na gabi na ay nagtatrabaho pa, eh nangyari na talaga. Kaya i-accept ko na lang. Ang nagiging problema ko mga kabosing, pag umiinom ako ng gamot na dito sa mga nireseta sa akin ng gamot ng doktor, pagkaramdam ko ina-acidic ako. Digay ako ng digay tapos sama na ano. So ngayon nga, kaya medyo nag-okay, tumigil ako mula kanina. Kaya habang umiinom ako ng gamot, ina-acidic ako. Eh ang problema ko, pag ina-acidic ako, para ako si Kapanalig, parang nalilimutan ko na acidic ako. Parang akala mo nagsisikip yung dibdib ko, kaya hihirapan ako mga kabosin. So yan, ganito muna tayo. Talagang kinakailangan tanggapin. Siyempre gusto ko rin palang magpasalamat kay Kautol sa pag-aasikaso doon sa bahay ko doon sa Batangas. Nakita ko nilinis niya lahat ng, alam niyo si Kautol mga kabosing ay talagang mula sa pulay, naramdaman ko na napakabuting tao yan, kaya sobrang tiwala ko dyan. Kaya nung gawin ko yung bahay na yun, talagang binigyan ko siya ng extra susi. Anytime pwede siya pumunta kung gusto niya mag-content doon o kung gusto niya gumala doon, ay pwede siyang pumunta doon. Yun nga, siya yung may susi ng bahay ko doon sa Batangas. Kaya nakakapunta siya anytime. But ngayon nanonood ako ng vlog ni Kautol. Nang nasa lipas siya. Yan. Namasyal siya sa ano, biyanan yata niya. Yan po ang aliwan ko ngayon, manood ng mga vlog, kaso napakadalang ng kanilang ng vlog ng team Kapanalig. Talagang mabibilang mo si Louie Kapanalig nandun sa Nabotas, paisa-isa rin ang vlog niya. So ito ang aliwan ko, manood ng mga vlog nila mga boss. So marami akong ganito, kaya lang hindi ko makakita eh. Natawagan ko si Miss, hindi nasagot eh. Nasundo yun. So yan mga kabossing, nag-update lang ako sa inyo. Mahapdi na naman yun, basta may ganito, nagsusugat-sugat na eh, kaya mahirap talaga. So dito talaga ay napakaulan, sobrang maulan. Yung aking mga tanim na gulay, okra, grabe, parang nalunod na sa ulan eh. Saglit tayo doon sa bahay, sa garage. Tingnan ko rin yung kabila.
Ayun, oh. Madamo na. So dito talagang halos maghapong ulan mga kabot. Talagang halos hindi tumitila. Bagamat hindi ito malakas, ay hindi naman tumitila. Ngayon tumitila kahit pa paano. Pero naambon pa rin mga kabos. Ito ang ating routine habang magpapagaling tayo sa bahay, then punta sa garahe ko. Bago paminsan-minsan naman ako nakakalayo din, kaya lang hindi na ako nagdadrive ngayon. Yan, dito tayo sa garahe para tingnan. So ito yung pinapakita, ito yung sinasabi ko sa inyo, Revo na binili ko na. Tulad na sabi ko sa inyo, ipapakita ko kung pakita ko yung yung parang kita pa mara yun. Nakatanggal ba to? Tatanggal. Lagyan kaya ng dot na puti. Pagano po? So yan, unti-unti lang na gagawa. Kabila, ito naman pinapit. Ha? Hindi ko din ito pinapit kasi hindi ko nararagi. Alin? Hindi ko. So ito talaga matrabaho itong sasakyan, itong mga kabuso. Halos 2 weeks na itong ginagawa. Yan. Dinetail ko na lang yung headlight at sobrang mahal. And then baka ito palitan ko na lang ng taglight. Yan. So siguro pa ito, mga ilang araw pa ito bago, kasi lilihahin pa rin babapingin itong grills niya. Pipinturahan dyan lan alay takip na dyan, takip. Nakikita mo ba yan? Ang dilim So ito lan kulayan mo rin yung itim na to. Ayan. At siguro bala ko sana i-change oil na rin to, mapakadumi ng langis. Yan. Dito naman mga kabosay, kahit umuulan ay nakakapagpintura dahil may bubong. Ay hindi pa pala ikakabit yun Mar, pakikabit-kabit nga saglit, baka malimutan pa't malaglag pa yung yung isolator. So kung titignan mo, akala mo hindi bagong pintura, pero pag niliham mo, ilalagay na yan. So ayan mga kapos, pakikita ko sa inyo. Ito yung nagkakaroon na itsura yan. So pati yung engine bay nya pininturahan din, kasi hindi nagpare-parehas kawang na. Parang minakalang so yan, tulad ng sabi ko sa inyo, i-update ko kayo sa ito na pinturahan na. Ay, parang kalawang to Ano ba to? Talaga dumi lang? Dumi lang yan. Talagang hindi gawang biro tayo mga kabosing pag nag-restore na yan. 2 weeks na yan So tapos ang mga buyer akala mo gusto nila mura na maganda, kaya ngayon ang mahal din ng pintura, lahat mahal, labor mahal din, pintura, materyales, kaya talagang mahihirapan yung nagre-restore niya. Naman yung sipag ng ulan talaga ito naman yung grills, 2 weeks na yan. So ito yung mga kabosing, 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 ito yung mga kabos
Ito, papalitan ko to. Ito naman gulong, so steel rim yan. Gawin natin dyan ay lagyan natin ng half cup. Itong Revo mga kabosing ay ang makina nito ay Toyota 2L na timing belt mga kabosing, diesel manual, 2004 model, old model na ito mga kabosing, pero yung ganitong sasakyan ay talagang matibay din. Ito yung ginagamit din sa mga high ace, yung sa unang high ace, yung mga banda high ace. Ganda na. So itong lihang ito ay ito yung part ng nilihan na, ito yung binaping na, kaya ito yung kalalabasan yung pag binaping na. Nililihan muna, then babapingin ng ganito pampaping na ito. So talagang mabusisi ang paggawa niya. Kung makakita niyo, ganda. Mar, nagawa na yung bukasan nito? Kable? Nagawa na ang bukasan nito? Yan, nagawa na daw yan. So ito, pinariritas ko itong bumper nito. Ito yung binili ko na isang araw mga kabossing. Wala naman yan dati. So lagyan na lang dito ng Revo.
sa type na yan para magkaroon ng ito. So ang kailangan pa niyan ay itinted ang mga bintana para magkaroon ng malinis tingnan. So yan mga kabosing, at umula na naman. Ang ulang talagang hindi na napila. Kanina pagpunta natin dito ay pila, umaambon, pero ngayon di ulan na naman. Uwi muna tayo sa bahay. Kaya mga kabosing, ang braso ko nagsugat-sugat dito sa bentang to. Ay lalo na kung kung anong tawag yan, kung sisimentohan niya. Yun na tayo saglit. At nalalamigan yung ko, yung taga akong kamay. Nakakainip pa kabosing pag wala kang ginagawa. Kaya minsan yung mga nararamdaman mo sa katawan, yun ang makasikaso mo. Diyan ka lang. Parang hindi ko na si yan. Ano na 4 na pala. Ito yan. Hindi muna tayo sa bahay. Paano mga kabosing? Ano pa? Kakainip talaga. Siguro mga 1 linggo pa, baka kahit pa paano maalis na akong benta to. Kasi pagkain na alis ko ng ganito, mga maghapon lang pag-auli pero pag nakaganito hindi. Ibig sabihin mga kabosing, talagang nasala ako dun sa aksidente nyo. Parang hindi ko lang sineryoso. Kasi nakikita nyo sa vlog ko, sa bukasan nung na-aksidente ako, nagbunot pa ako ng damo So nataka ako, sabi nila hindi bali, walang fracture, pero ang tagal gumaling. Pinahilot ko naman. So nung pa-x-ray ko, may fracture nga sa papuso kaya pala matagal. Kaya mga kabuhin, pakita ko sa inyo yung x-ray ng aking kamay. Dahil medyo sumama naman yung pakiramdam ko, talagang tinitira tayo ng acetic. Kaya nga, kagabi halos hindi ako nakatulog. Kaya nag-decide ako na magpa-check up sa doktor ko. Ayan mga kapos. Santo Balalta. Dito po ito sa bayan ng Silang. So, dito yung record ko talaga sa acetic. At kaya lang ako din nagpapacheck up dito pag emergency na. Hindi naman to tumatanggap ng yung combine, puro check up lang. Pero dito ako maayos sa doktor na yan, si Dr. Balalta. So nahihirapan ako mga kabosing kasi iba-iba yung kondisyon ko ng katawan. Kaya nga kahit gusto kong umuwi ng Batangas, Walang doktor pala? wala. Bukas pa? Wala doktor talaga pag Merkulis. Wala pa Sabi niya talaga. ngayon wala ko nalaman. Opo, nalibutan ko sa kanya ko lang hindi nakaano. Wala daw bukas. Ay, naka-schedule na tayo. Pangilan na naman? 29. Pupunta eh. Bukas pa? Pero pang number 29 pa tayo? Hindi, yung umaga, hanggang 25 may gato. 1 to 25. Ay, di pang hapon pa rin tayo. Panghapon, oo. Medyo ano naman. Oo. Hindi na buhay yan. So, wala pa lang doktor pang Merkulis. Maling taon na yata nung ako'y magpa-check up dito
sa mga aset kasi update ako talaga. Bukas pa, tagal pa. Sana huwag namang matake mamaya. Ay, inom mo lang ang gamot. 31 mo, gano'n lang. Lang din magic. Katuwa eh, pinapagamot ko yung kamay ko eh. Ang matake yung asetic ko eh. Kali yung kamay ko medyo nagagalaw ko na, ipapagpanayin ko na. So kung sunod tayo na pasimentuhan to, hindi ko magagalaw, hindi ko magagamit. Problema, asetic naman. So dito tayo dadaan mga kabosing sa may highway. Bayan po ito ng Silang. May naglinis na. Oo. Eh, may ibang doktor ko yun. May isang doktor yun. Dito po tayo sa mga kabosing lang sa Silang. Ito ang sentro ng Silang mga kabosing. Mga kabosing, ngayon yata ang araw nito ay walang pasok dahil may bagyo. Ingat po tayo sa parating pa ba? Ngayon na. Hindi ko alam. Hindi nga ako makakanood ng balita. Walang pasok ngayon. Estudyante. Sa Tasma Grabe yan. lang. Ulan ngayon mga kabossing. Walang pilaan. Ano yung mga halaman? Hanap mo na tayo? Napatayin natin yung halaman. Kaya tayo. Yung mga bossing, dito tayo sa may Silang pa rin. So wala tayong check up ngayon. Wala ang doktor. Nalimutan namin kasi parang isang taon na kami hindi pa-check up eh. Naisipan kong magpahilot diyan. Pakita.
sa albularyo dito sa sila. Maghihilot. So, balik na tayo. Ulit tayong bak ng ano? Bakit? Hihirapan ako. Pag umakyat yung asin, dire-diretso sa ulo. Ay, hilo. Payo. Bukas yung Halax dito. Ah, parang bukas na. Tapang sa So yan mga kabossing, parugtong po ulit ito ng aking video na ang galing ako sa ano, doon sa Silang, doon sa papacheck upan ko ng doon sa doktor ko, kaso sarado pala ngayong araw na to mga kabossing, Merkules. Kaya kita naman yung sa video na umuwi kami ni Mrs. So ang problema pagkarating ko dito, unti-unti nang sumakit yung tiyan ko na doon sa acidic. Hindi ko na kinaya, kaya eto, nagpaano na ako, nagpaswero na ako. Dalawa ng kamay ko ang ano, injury. Yan. Dito kami napapunta sa MB Santiago, Dasma, kasi hindi kami chinek up sa Silang at walang doktor. Mga kabossing, nagpaswero ako. Ay, hindi ko kinaya pagkarating ko dito. Sobrang sakit na ng tiyang ko. Yung acid umakyat na. Kaya ako naman kasi malapit naman kami sa ano, sa yung parang maliit na hospital dyan. Kaya kilala ko yung doktor dyan. Nagpaswero na ako. Yung gamot, pag oral na, pakahirap. Ang tagal gumaling. Kaya ang ginawa ko, hindi na ako sa swero. Kaya yun, after 3 hours, nag-iba na. Kaya nakauwi ako agad. Kung na rin na nagmamaneho kasi sanay naman akong pag nagpapa-hospital mga subukin ako rin nagka-drive. At video okay na. So, dalawa na yung ano. Ano talaga mga kabossing, hindi tayo po ng sakit yan. Pero, dinadala ko lang ng maayos para kasi ma-survive natin ng maayos yung ang nararamdaman natin. Kasi pag inisip mo na inisip, lalong mahirap. Kaya ima-mindset mo rin. Pangalawa, kaya sa swero ko na pinadaan ng gamot sa dito sa acidic ay para mas mabilis. Katulad pa yung ginagawa kay kapag naligpag na inatake ng acidic, sa swero na lang para mabilis. Dali lang naman mawala yan, kaya lang talagang medyo maingat kasi yung mga pagkain. So hindi ko nakakahabaan itong mga kabossing at nag-update lang ako. Pasensya na kayo dun sa
video ko ito na medyo putol-putol talaga. Dahil wala nga sa kondisyon. Sa palagay ko, hindi tayo makakauwi ng Batangas. Natagal tayo. Kaganto ang ating status ng katawan. Ang ganda-ganda ng kondisyon ko nung umuwi ako nung last na na-accidente ako. Mula noon, ito nga, nadagdag pa to. Hindi makaka-recover. Siguro nag-trigger yung iniinom kong gamot dito sa acidic. Kaya ito nangyari. Pero okay lang mga kabosik. Salamat po ito. Paano ba tayo? Gumagaling naman mga kabosik. So, hindi ko nakakaba ng video na to. Sa oras na to ay ulang pa rin ang ulan mga kabosik. Walang tilaan. Ayan. Yan. Salamat sa sumama sa simpleng video na to. Pensa na kayo, nagkaputol-putol ang ating ang ating vlog, ang ating update. So yan. Mag-ingat po tayo lagi kahit sama ng panahon, may bagyo ngayon eh. So until next video na lang mga kabosing, ingat kayo lagi. Bye bye.